So guys, meron na naman tayong bagong sapatos. At this time, sobrang steel ng sapatos na to. At ata yung pinaka-steel na nabili ko. All throughout the streak, starting from October. So tara, wala na tayong patumpik-tumpik pa. Let's get to the shoes. You know, Jordan box. May nakalagay na flight. May sapatos to. Wow. You know. Okay. Oh, bango. Mga sapatos. Naka-addict. Close ka muna. Tingnan natin yung box. Ang details sa loob. Meron siyang bike na logo dyan. Yan. Yan lang ang box niya. So, ito ang Jordan 4 RM sa Ironstone colorway. Ironstone nga ba? Let me check. Ironstone. Ito na yun. Ironstone nga. Ironstone and then medium olive. Na-release to nung... Well, yung mismong silhouette. Na-release nung mid 2024. Ang unang colorway na release, I believe, or yung launch colorway is yung collab nila dun sa isang sikat na BMX rider na si Nigel Sylvester. Yata yung pangalan niya, no? At yun nga, inspired siya ng yung BMX. So, ang nakalagay dito is bike, imbis na Nike, bike air. So, pakita ko yung images niyan sa gilid. So, 2024 June or July yata na-release yun. Ito naman na-release din ng I think, let me just check. Ito lang ito na-release. Oh yeah, na-release naman to the following year, 2025, July or August din siya na-release. So, 1 year later, na-release tong colorway na to. At ang ganda ng materials niya. Nakita nyo naman siguro, meron siyang extra laces. Tingnan nyo naman yung mudguard niya. Short-haired suede ang ginamit nila sa mudguard. Pati dito sa may heel counter. At parang sweater material itong sa ano niya, sack liner niya, no? Ito sa kanya loob. Kasi nirelease to, they are intended for fall or autumn, kung tawagin ng iba, sa Amerika. So, kaya ganyan yung colorway niya, parang match sa mga falling leaves, di ba? So, kaya ganito rin. Kasi medyo malamig pa doon nung na-release to. Tapos, ang tongue niya, meron din leather dyan, which is a nice touch. Ang pinaka-ayaw ko lang, isang complaint ko lang sa ginamit na material is ito, sa toe box area niya. Ginamit nila ng canvas material. And nung sinukot ko to, pinaglakad ko lang ng konti, nagkaroon na kagad siya ng creasing, kung makikita nyo, may creasing na kagad siya. Pero it's all good, considering how much lang natin nabili to. And before we get to that, we're gonna talk more about the price of these shoes. If I'm being honest, no, kasi yun talaga ang pinaka natuwa ako sa entire process ng pag-acquire ko ng sapatos na to. Instead, aside sa maganda na yung sapatos, maganda pa yung presyo na nakuha ko dito. So, let's talk about first yung kung magkano siya sa ibang platform. No? Of course, we're gonna start with Nike. Sa Nike.com Philippines, ang presyo niya is currently, at the time of shooting this video, 6,300 pesos siya. Ang retail price nito, if I'm not mistaken, sa Philippines is close to 8,000 pesos.
And sa Amerika naman, dalawa yung nakita kong retail price. Isa is $150. Yung isa naman is $155. Nakita ko mismo sa Nike.com US. So, yun ang regular price niya. Nakasale kasi sa Nike.com Philippines ng 6,300. Tapos, Foot Locker Philippines, habang binabanggit ko to, andyan yung mga screenshot nila sa site. So, Foot Locker Philippines, nakasale siya ng, may kodigo ako dito. Yun, 5,500. Tapos, sa Zalora naman, nakasale siya ng 6,300 pesos. Tapos, ang pinakamura kong nakita online is yung sa Facebook Marketplace na may nagbebentang reseller. Same colorway nito, 4,900. Sumunod nun is, ang pinakamura ko actual is yung pumunta ako sa Nike outlet dito sa amin, sa May Clark. Ang presyo nila is 3,800 pesos. So yun na ang pinakamurang nakita ko, no? Sa paghanap ko ng sapatos na to. 3,800. And then, nabili ko to sa Lazada. At pakita ko yung mga ibang presyo ng mga mismong bumili sa Lazada ng colorway sapatos na to. Kung magkano nilang nabili. Ayan. May nakabili ng 6,100. And yan, pinost niya. Tuwang-tuwa siya na nakuha lang daw niya ng 6,100. At yung isa naman, nakuha niya 5,300. And pinost din niya. Mas tuwang-tuwa yan, I believe. Mas marami siyang sinabi niya. 5,300. So, tayo naman. Magkano ang binayad natin sa sapatos na to? Take a guess kung magkano. Based dun sa mga sinabi ko presyo. Magkano ko lang siya nabili? Ayan yung presyo. 1,600 pesos. I think kahit gawin nilang ano to, gumawa sila sa Cartomar or sa Divisoria na yung fake na ganito, hindi nila ibebenta ng 1,600. Ganun siya kamura, guys. From, I think, 8,000 pesos. Nabili mo na ng 1,600. Talaga matutuwa ka, diba? Parang binili mo na lang sa pamigay na presyo. So, yun, no? Bibigyan ko kayo ng on-feet look na ito. Nakalak ko nga pala sa sapatos na ito. Kasi suot siya for casual. And then, gusto ko siyang ipang basketball. Kasi yung traction na ito, kapareho ng traction at midsole ng Jordan 4. Kaya nga siya tinawag ng Jordan 4 RM. RM stands for Resto Mod. Contraction ng dalawang salitang yun nga, restoration and then modification. So, Resto Mod. Ayun yung ibig sabihin ng RM. Ang balak ko, ipanlaro siya ng basketball. Tingnan ko kung pwede siya ipanlaro ng basketball. Although, intended talaga to for BMX riders at saka yung mga nag-skateboard. Yun talaga ang target market ng mga sapatos na to. And, ang downside lang sa ganitong materials no, ng Jordan is kalaunan, I think in the span of 4 to 6 years, makikita mo na magde-deteriorate na yung kanyang midsole. Kaya nang nangyari sa aking Jordan 3. I think Chicago color ito, no? Ayan. Kung makikita nyo, nagka-crack na yan. And ginagamit ko naman to, I think once a month, pero wala pa rin. Dahil ganyan talaga ang composition ng ginamit nilang materials yan. Kahit na ilagay mo siya sa air-conditioned room, sa meron ka pang dehumidifier na ginagamit, magaganyan talaga sila. Proven and tested na yan all throughout the years sa mga talagang collector ng Jordan shoes. Kahit anong gawin nila, mangyayari yan. So, meron akong 4 to 5 years or to 6 years para gamitin ito before mag-breakdown yung materials. So, if basketball ko siya, papoforma, walking, lahat na gagawin ko na dyan para matest natin. Bibigyan ko kayo ng performance update kung maganda nga kung basketball to or kung ano yung feel niya kapag pinag-basketball siya. And nga pala, they fit true to size, kaso is nag-fit pagkasuot mo. I'm not sure kung pag na-break-in mo na siya if maglulusan up yung materials niya. Pero, yun nga, pagkasukat ko, true to size, is nag-fit.
So, before we end, shoutout nga pala dito sa na-score ko na sweater, no? Sa Ukay-Ukay. Significant siya sa akin because of two things. First, yung number 19. Second, itong logo niya na sapatos ni Hermes, yung Greek messenger of the gods. Yan. So, na-score lang natin siya na 250 pesos. Nakatag siya ng 380 pesos tapos tinawaran natin. So, good find. So, yun lang guys. On feet po muna tayo. Okay. So, tapos na yung on-feet look. I'm not sure kung isasama ko sa video na ito yung performance update. If hindi man, abangan nyo na lang sa next video. Yun na nga guys, no? Quick performance update lang tayo. After playing in them for more or less 10 games, here's how they look like. Tignan mo. May creasing na sa toe box. Talagang may signs of wear and tear na. Yung kanyang outsole, hindi siya pudpod, no? Durable yung outsole na. Kahit na yung I think yung rubber compound na ginamit nito, same lang nung rubber compound na ginagamit nila ever since ma-release tong Jordan 4, 1980 something or 1990. Not sure kung anong year, basta it's either late 80s or early 90s. Lagay nyo lang dyan. Napaka-durable pa rin yung kanyang outsole. Walang pudpod. So, ano nga ba ang naging performance ng sapatos na to after playing in them for, pakita ko dyan ang video ng paggamit ko sa sapatos na to. No? I played in them sa asphalt na court, yung talagang rough court. Tapos, yung regular concrete na court. Tapos yung medyo smooth yung finish ng concrete na court, yung merong rubberized paint. So, pakita ko lahat dyan yung mga court kung saan ako ginamit to. And what can I say? Yung performance ng sapatos na to. Unang-una sa lahat, they feel like Jordan 4. Original na Jordan 4. Kung paano yung feeling nun sa mga nakapaglaro na ng Jordan 4 dyan. Walang pinagkaiba to. Nakapaglaro na pala ako sa Jordan 3 na sapatos. Yung pinakita ko earlier part ng video. Yan, pinalalaro ko yun occasionally.
siguro napalaro ka na ng 20 to 30 times and similar feeling ng sapatos na to. Clunky, bulky, at hindi siya ganun kalambot sa paa kung ikukumpara mo siya sa mga modern na sapatos ngayon, no? Pero that's expected kasi yung tech nito is, alam mo naman, medyo outdated na. 30 years ago pa yata yung tech na ginamit dito eh. So, pero kumpara mo siya sa panahon noon, cushion dito is better dun sa mga competition niya before. Pero ngayon, hindi na ganun kaganda yung cushion niya. Pero yung court feel talaga maganda. Kahit na medyo above the ground ka, dahil nga medyo may height yung kanya midsole. May court feel pa rin, pero hindi ganun ka kaganda kung ikukumpara mo siya sa mga modern na sapatos ngayon na pang point guard. So, overall rating ko dito sa sapatos na to, 7.5 out of 10. So, pwede siyang panlaro kahit na yung looks niya is pang forma talaga. Diba? At pinangolaran ko ito actually, walking, pang forma, pang attend ng birthday niya, kung ano man yan, tsaka pang basketball. Yung iba siguro hindi nila gagawin yun, like isang sapatos lang ginagamit sa lahat. Kung pang basketball lang na basketball lang. Running lang, walking lang. Pero ako, nasanay tayo sa ganun eh, na yung era dati na isa lang yung sapatos mo pang eskwela, pang lakad, pang basketball, lahat ng sports activities mo doon mo ginagawa. So, I don't mind kahit na marami na akong sapatos ngayon, ganun pa rin ang gawain ko. Pag gusto ko yung sapatos. Ano pa ba ang may dadagdag ko sa performance review na ito? Cushioning, traction. Hindi ako nadulas, no? I was expecting na madulas ako nung naglaro ko din sa concrete na kulay green na court na yan. Pero hindi ako nadulas. Tapos, hindi rin ako, they didn't feel like a brick. Alam mo yun, parang meron kang suot na parang hollow blocks, hindi ganun yung feeling nila. Although, hindi rin sila magaan sa paa. Nandun sila sa gitna. So, kung wala akong ibang sapatos na pang basketball, at ito lang, hindi ako magko-complain. Kasi maganda na yung performance nila. Pero since marami tayong ibang option na yung mas komportable tayo at mas mabilis yung feeling natin at mabilis yung mga galaw natin at feeling natin yung supportive yung mga paa natin. Of course, hindi ito yung magiging first choice natin. Pero kung ito lang, I won't complain. So yan lang guys. Salamat sa pagtapos sa vlog. I think I'm gonna take a time out muna sa pagbili ng mga sapatos. No? Mag-umpisa na lang ulit siguro tayo pag tungtong ng bare months. Cross finger, hopefully, ganun nga yung mangyari. So yun naman guys. Salamat sa vlog. Until next time. Peace.